sa bayan ng Diyos. Sino pang gusto magtanong? Well, sa amin naman po ay naniniwala po kami na talagang may binabang araw ng pangingiling sa bayan ng Israel. Sa isang bayang ito. Po, binabanggit po kasi ito sa banal na Quran. Ito po pagkakasabi sa aming banal na Quran sa chapter 16 po, verse 124. Tagalogin ko na po para po mapabilis tayo. Ang Sabat ay aking iniutos lamang sa bayan ng Israel. Yun po ang sabi dito sa banal na Quran. Po, ang linaw po ito sa aming banal na Quran. Kaya hindi po kami nangingili ng Sabat. Meron po kami biyernes ng pagsamba. Araw-araw po kami sumasamba, wala po kami pamamahinga. Pag araw po ng biyernes, ng alas 12 hanggang alauna, kami po ay may tinatawag ng Juma Prayer, na ang malakihang pagsasama-sama na kung saan ay nagpapahayag ang mga imam namin, ustad ng mga aral ng mula sa banal na Quran, upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung wala po kami pangingilin ng Sabat, dahil hindi po iniutos sa amin yan, kundi sabi ng banal na Quran, ito po ay para lamang sa bayan ng Israel. Siyempre, sasabihin ng mga Kristiyano, Quran nyo na naman yan eh. Hindi kami naniniwala din dyan. Hindi sasabihin nyo, Bible sa inyo. Bible tayo. Ito po. Hindi ko kayo question din kayong mga Seventh-day Adventists kung bakit kayo nangingili ng Sabat. Dahil bakit? Totoo naman, nasa Biblia yan. Nasa Biblia. Ngunit dito pagkakasabi sa Biblia. Exodo 31, talatang 16. Biblia dito. Kahit anong Biblia, kahit anong salin, kahit anong translation, kung translation siya, bagamat version. Kaya, ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat. Ang mga anak ni Israel. Sino tinutukoy? Mga anak ni Israel. Ang Israel po ay may 12 angkan. 12 angkan yan. Sila po ay tinutukoy na Israel. Kasama ng Judah, Benjamin, marami po yan. 12 angkan yan na tinatawag na Israel. So sabi, kaya ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat. Natuto pa rin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan sa kanila. So maging ang Biblia pala ay sinususugan niya ang Quran. Sabi ng Quran, ang Sabat ay para lamang sa lahi ng Israel. Sabi ng Biblia, ang Sabat ay para lamang din sa mga anak ni Israel na pinakapalaging tipan sa kanila. Well, baka nga itong mga Seventh-day Adventists ay mga lahi ng Israel, huwag natin questionin yan. Talagang dapat silang mangilin ng Sabat. Pero kung wala po sila kahit katiting na lahi ng Israel, ni lolo nila, lola nila, niuno nila, wala, hindi sila nalalian. Baka may nagpunta dito Hudyo, ay nalahian din siya sa kanila dito, nagsitabi sila, well, dapat silang mangilin ng Sabat. Pero kung tahan silang taga-Dominica, tahan silang Pilipino, tahan silang Ilocano, tahan silang Palanan, taga dito sila sa Pilipinas at wala silang kalahi-lahi ng Israel, mangingiling ka ng Sabat. Okay, tanungin mo na sarili mo, baka medyo nagkukulang ka na ng pag-iisip, kaibigan. Salamat. Magandang hapon po. Gusto ko lang po sanang magtanong. Although itong topic po na ito ay ang katanungan ko po sana, natakil na kanina, pero yung sagot mahapya, gusto ko lang naming liwanagin yung mga gaya kong naguguluhan din sa pag-isip kung ang babae po ba talaga ay pinapayagan sa banal na kasalutan ng Kristiyano at sa banal na kasalutan ng Quran. Well, totoo lang po, sinabi ni Pastor kanina, yung talatang yan, sa Korinto lang daw yan. Ngunit, ang Biblia apply ito sa lahat eh. Ila daw sa Korinto lang pala yun. Hindi ito malaman ng mga Kristiyano, ano ba apply sa kanya bilang isang Pilipino? Hindi siya taga-Korinto. Paano yung sulat sa Roma? Paano yung mga sulat sa Galacia? Bakit ito nire-recite ng tao? Bakit ginagamit ang doktrina ito sa mga simbahan? Kung para lamang para sa isang eksklusibong lugar. Yung tinutukoy na ang babae ay manahimik at sila hindi pinapahintulutan na magturo sa iglesia. Nasa Biblia po yan. Nasa unang Korinto po yan. Ngayon, tinutukoy po ang aming banal na Quran. Sa aming pong banal na Quran, pinapahintulutan po na ang babae makapagturo sa aming pong mga Muslim. In fact, ang mga asawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila po tinatawag namin mga ina
ng aming mga pananampalataya, sila ang natuturo sa mga kababaihan. In fact, kinukuhanan din namin sila ng kanilang mga salita patungkol din sa aming mga kalalakihan. Ano po? So, pinapaintulutan po sa amin. Kaya meron po kami tinatawag na ustadya. Ano po? Ustad po, lalaking tagapangaral. Ustadya, babaeng tagapangaral. Wala pong problema sa amin. Ang problema po ay sa Kristyanismo dahil nasa Biblia, bawal sa babae ang magturo sa iglesia. Ayon po kay Pablo, iyan po ang problema. Kaya si Pastor po sasagot yan. Maraming salamat. Mayroong mga bagay sa Biblia na hindi lahat naangkop sa pagpapatupad. Okay. Isa na nga rito, halimbawa yung kayo yung mga kabian ng banal na halik. Palagay ko sa mga Muslim, natural yung meron silang beso-beso. Kasi kaya katanggap-tanggap yun sa Orientals. Kasi tandaan ninyo, yung kautusan ito ay nagbuhat sa Middle East kasama na dito ang Israel. So yung pagbabatian na yun ay talagang natural yun. So wala silang manisya doon. Dito sa atin, may makita mo yung asawa mo, makipag-beso-beso, ay mukhang ibang nararamdaman ng Pilipino. Kaya nga sinabi kanina sa inyo na we can change the form but not the principle. Meron din tayong pagbabatian dito, hindi sa magitan ng beso-beso, pagkakama yan. So nagbago ba ang prinsipyo? Hindi. Ganun pa rin, kaya lang, hindi sa magitan ng by form. Ngayon, marami rin nakalagay sa Biblia na hindi siya applicable sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Okay? Kung sasabihin na natin, halimbawa yung sa mga babaeng na may problema kasi sa tinatawag na mga taga-Korinto, na ang mga babae doon ay talagang inaanggar-bisaya ang mga kalalakihan at ang tingin ng mga kababae ng panahon na yon. Pag binasa niyo yung history ng Corinthians, mga panahon ng babae na mas makapangyarihan. Kaya nga, alam niyo yung mga women's league na yan, yung panahon nung nasa 1800 sa Amerika, uso-uso yung women's league. Kasi nang gusto ng mga babae na sila naman ang mamuna. Ang problema, sabi nga ni Apostol Pablo sa Corinto, hindi lalaki ang nagdaya, kundi yung babae. Kaya kung maaari, iwasan mo na ng mga babayan doon sa Corinto. Dahil may kultura sila doon na pwede na ang mga babae ay may kultura sila doon ng babae na muna. Abay mga Pilipino, dalhin nyo sa may isang lugar dito sa parte na Micronesia. Mga babae nanliligaw doon sa lalaki. Dito hindi natin matatanggap yun. Mga babae nanliligaw dahil iba yung kultura natin. Kaya bakit susulatan, halimbawa Micronesia ay mga Pilipino dapat magligaw? Ay bakit susulatan yung mga Pilipino na mga babae huwag kayo magligaw sa lalaki? Hindi. Dahil hindi yun ang kultura natin. Pero kapag binasa mo yung kultura sa Micronesia, ibang isusulat mo doon. Bakit? Taliwas yun sa ating paniniwala na babae dapat siya nililigawan. So, kung titignan natin sa Bible, maraming mga kultura dito na talagang there are 11 categories of culture dito sa Bible. Kaya maliwanag na yung sinasabi. Kaya nga kami ibang sekta ng reliyon, kahit kami mga Kristiyano, iba-iba rin ang pagkakaintindi namin dito. Ang problema nga dito, wala sa Bible, nasa interpretation. Okay, sa interpretation, hindi yun ang ating pinagtatanungan. Pero sinasabi ko sa inyo, yung application ng salita niyon ay hindi para sa lahat, kundi may problema doon sa tinatawag na Korinto. So, cultural ang problema. Magandang hapon po. Nagtatanong po ko para sa mga Islam. Ang tanong ko po ay pwede bang ipasa o ipaliwanag kung ang Quran ay siyang totoong salita ng Diyos? Well, sa totoo lang, hindi yan ang paksa, magkakayong pa man, ang sabi ng Quran, dito po sa chapter 2, Suratul Baqarah, Dhalikal kitabu la rayba fihi. This is the Quran, with which there is no doubt. Ito ay daan ng kaligtasan, walang pag-alilangan mula sa Diyos. Yun po ang sabi ng Quran. Kaya,